Bago natin pakinggan yung pahayag ni VP Sara Duterte sa karanasan niya nung nakaraang araw sa Lindol, ito po taga New York City ng mga OFW naglabas po nagpakita ng suporta para kay VP Sara Duterte. Inday Sara for President ang nakalagay diyan o nakasulat diyan. Ayan po, napakarami po. May mga dala-dala po silang mga Philippine flag. Full support po sila kay VP Sara Duterte. Nasa mga 90% po ng mga OFW, Sara Duterte po ang sinusuportahan nila. Mahal na mahal po ng mga OFW yung Pilipino ang mga Duterte. Kahit mga seaman po, kahit nasa barko sila, ang sinisigaw nila ay Duterte. Kitang-kita naman sa mga video, di ba? Dito po, taga New York po ito. Nasa New York, USA po ito. Sabaga, talagang ipinakita nila na buong-buo ang suporta nila kay VP Sara Duterte. Napakarami nila dito. Ayan o, nagkukulay green yung kalsada. Ayan, may bit-bit pa po sila. Ano pong nakasulat yan? Babasahin po natin kung ano pong nakasulat dyan sa kanilang hawak-hawak. Ayan, nakalagay dyan. Sara Duterte supporters. Ayan po. Ayan o. Sara Duterte supporters. Grabe po mga kababayan yung suporta. Ang tindi. Solid po. 90% po. Mahal po ng mga OFW. Si VP Sara Duterte. Kaya pagdating sa 2028, sigurado na po yung panalo niya dyan sa ibang bansa, bawat may mga Pilipinong nagtatrabaho. So ngayon, pakinggan po naman natin yung mga pahayag ni VP Sara Duterte sa karanasan niya sa Lindol. Wala pa rin akong bra, as usual, pero natuto na ako. Siyempre magpasalamat din tayo, hindi tayo kinuha ni Lord noong lindol nung nakaraang araw. Malakas ba yung lindol sa inyo dito? No? Oh, sa amin sa Davao din, napakalakas nung lindol. Halos pareho siya nung lindol nung last year, October nung nakaraang taon. Kung maalala ninyo yung malakas na lindol nung buwan ng October nung nakaraang taon. At syempre, hindi pa rin ako natuto ang nangyari sa akin. Ganun pa rin kung ano yung nangyari sa akin nung October 2025. Ganun din ang nangyari sa akin ngayong June 2026 na lindol. Mabas na walang Ganun pa rin. Maaga kasi siya, di ba? Mga 7:50? Mga 7:50 siya. So, tulog pa yung anak ko dahil wala pang pasok, wala pang eskwela. Tulog pa yung anak ko at nandun ako sa tabi niya. Tapos, nagsimula na yung lindol. Sabi ko sa sarili ko, wala nang kasing lakas pa nung lindol nung nakaraan. And lightning doesn't strike the same place twice. Sabi ko, imposibleng malaking lindol ito. Tapos, dahan-dahan na siyang lumalakas. Sinabi ko na hinihila ko na ang anak ko, hindi ko siya mahila kasi tulog na tulog siya. At syempre, wala siyang kaalaman sa kung ano ang lindol. Hinihila ko siya. Hindi ko siya mahila sa kama. Binuksan ko yung pinto kasi nakalock, kasi natutulog pa kami. Binuksan ko yung pinto, humingi ako tulong. Sabi ko, pwedeng buhatin ninyo yung anak ko para makalabas na tayo. So, lumabas kami. Pero, eto, wala pa rin akong bra, as usual. Pero natuto na ako. Galing sa nangyari nung nahila ko ang kumot ko. Nahila ko ang kumot ko at yun ang ginamit kong pantakip sa muka ko at sa katawan ko habang nandoon kami sa labas ng bahay. Oh my God! Kahit saang lugar talaga si VP Sara Duterte pumunta, dinudumog talaga siya ng tao. Dinudumog po talaga.
Lahat po ng pinupuntahan niyang lugar, maibang bansa man yan, dito man sa Pilipinas, kahit saang lugar sa Pilipinas, pag nakita siya po talaga ng mga kababayan nating mga Pilipino, talagang dinudumog siya. Pero believe din ako kay VP Sara Duterte, wala pong pinapalampas na kamay yan pagka may gustong makipagkamay sa kanya, bata, matanda. Grabe, wala po siyang sabaga, walang pinipili, walang iniiwasan. Pangit ka man, maganda ka man, bata ka man, o matanda ka man, basta makipagkamay ka sa kanya o makipagpicture ka sa kanya, pagbibigyan ka niya. Ganon po natin makikita o dyan po natin makikita si VP Sara Duterte na makamasa po talaga. Makamasa. Nasa mahihirap ang puso po ni VP Sara Duterte. Tingnan nyo naman yung mga kasuotan niya pag siya ay nag-iikot. Hindi mo siya makikita na nakapurma. Lagi lang yan siya polo shirt. Tapos, naka-long pants. Tapos sapatos. Yan lang. Hindi yan siya na nagsusuot na talagang ng mga napakagandang magarang damit. Dahil isang vice presidente. Hindi po. Napakasimple lang po si VP Sara Duterte. Dito mo natin makikita talaga ng makamasa siya. Makahirap po si VP Sara Duterte. Naalala niyo yung sinuntok niyang sirip doon sa Davao na ay didemolis na yung mga bahay doon. Hindi sa hinintay. Sinuntok niya, di ba? Kaya ayaw niya ng gano'n na may maaaping mahihirap. Ganun po kabait VP Sara Duterte sa mga taong nasa laylayan. Grabe po. Kahit saan siya pumunta, talagang dinudumog ng mga tao.